Ginabi sa pangkasal. Ang aking asawa at ang kanyang kerida sa kama namin tahimik kong binuksan ang global livestream at kinabukasan, sira ang pangalan niya at nabaliw siya. Gabi ng aming kasal. Ang aking asawa, si Ramon Mon de la Cruz, ay gumamit ng lason na inumin upang itapon ako sa impyerno. Ngunit hindi niya alam na matagal ko nang binuksan ang aking mga mata ng paghihiganti. Itinapon niya ako, na lasing, sa malamig na sahig ng silid tulugan. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang ilaw ng buwan, si Vanessa Sai, at naghalikan sa aming kama na puno ng mga rosas. Walang hiya nilang kinutya ako. Tinawag akong bobo na sumasakop lamang ng pwesto. Nagplano sila kung paano ako pahihirapan at palayasin nang walang anumang ari-arian na sirain ang aking reputasyon. Nakayakap ako sa sahig, nakikinig sa kanilang walang hiya na paglalampungan ng paulit-ulit. Bilang ko ito hanggang 7 beses. Dadgat, tribon, pagkatapos ay pinunasan ko ang aking luha at sa nanginginig ngunit matatag na kamay, binuksan ko ang global livestream sa aking telepono. Ramon de la Cruz, Vanessa Sai. Panahon na para masaksihan ng buong mundo ang inyong pangit na palabas. Masakit ang ulo ko, na parang libu-libong karayom ang tumutusok ng sabay-sabay. Kumulo ang aking tiyan, at umaakyat ang mainit na likido na sinusunog ang aking lalamunan. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking mga braso at binti ay malambot na parang nawalan ng buto. Nananatili akong nakahiga sa malamig na marmol na sahig ng silid tulugan, parang isang putik. Ang lamig ay lumagos sa aking manipis na silk na damit pangkasal na nagdulot ng paulit-ulit na panginginig. Ilang oras lamang ang nakalipas, suot ko ang mamahaling damit pangkasal na ginawa ng isang sikat na designer. Hawak ang braso ni Ramon at nakatayo sa gitna ng pinakamataas na hotel ballroom sa buong Maynila. Ang mga ilaw ng chandelier ay sumasalamin sa amin na parang kinukoronan ang kasal ng siglo. Sa ibaba ay libu-libong bisita, kabilang ang mga politiko, negosyante, at mamamahayag. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga, pagpapala, at marahil ay pagsusuri at kalkulasyon na hindi ko napansin. Hawak ni Ramon ang aking kamay, malumanay ngunit matatag. Humarap siya sa karamihan. Ang kanyang gwapong mukha ay puno ng hindi matatawarang pagmamahal. Ang kanyang boses, sa pamamagitan ng mikropono, ay umabot sa bawat sulok. Ngayon, sa harap ng lahat ng aming mahal na kaibigan at pamilya, ako, si Ramon de la Cruz, ay sa wakas ikinasal na sa aking minamahal, si Sofia Mercado. Ipinapangako ko, mula ngayon, gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako upang mahalin at protektahan siya. At hindi ko hahayaan na masaktan siya kahit kaunti. Sa sandaling iyon, uminit ang aking mga mata at napuno ang aking puso ng labis na kaligayahan. Akala ko, matapos ang libu-libong pagsubok, sa wakas ay nakarating ako sa kabilang pampang ng pag-ibig. Ang aking pamilya, ang mga merkado, bagaman hindi kasing yaman ng mga De La Cruz, na isang pamilya ng negosyante sa loob ng maraming taon, ay isang pamilyang may malinis na reputasyon. Ang aking ama ay isang respetadong propesor sa unibersidad, at ang aking ina ay isang eleganteng pianista. Ako mismo ay nagtapos mula sa isang nangungunang unibersidad. Sa mata ng lahat, kabilang ang aking sarili noon, ang kasal na ito ay perpekto. Para sa ingranding kasal na ito, halos ibuhos ng aking mga magulang ang lahat ng kanilang ipon. Buwan silang nagtrabaho ng husto. Umaasang ang kanilang nag-iisang anak na babae ay magkakaroon ng isang marangyang kasal at isang masayang buhay. Sino ang mag-aakala na sa likod ng labis na karangyaan na ito ay ang pinakamarumi at pinakamapanlinlang na pagtataksil? Sa hapunan, si Ramon ay hindi karaniwan. Hindi niya ako ipinagtanggol mula sa mga inumin tulad ng dati. Sa halip, kinuha niya ang baso at inabot sa akin. Sunod-sunod. Nakangiti pa rin siya ng malumanay, ngunit may isang uri ng hindi matatawarang pagpilit sa kanyang mga mata. Sofia, malaking araw natin ngayon. Maging masaya ka at uminom pa ng kaunti. Huwag mong sirain ang kasiyahan ng lahat. Bulong niya, ang kanyang mga salita ay naglalaman ng pang-akit at pagpilit. Noong una, akala ko ay masaya lang siya. Sa espesyal na araw na ito, naisip ko na hindi masama kung susundin ko ang kanyang kagustuhan. Ngunit unti-unti, bumigat ang aking ulo, lumabo ang aking paningin, at ang ingay sa aking paligid ay parang may nakaharang na tubig. Hinila ko ang kanyang manggas at bumulong, Ramon, hindi na talaga ako makainom.
Masakit na ang ulo ko. Gusto kong magpahinga. Agad na nawala ang lambing sa kanyang mukha at napalitan ito ng isang uri ng pagkayamot na hindi ko pa nakita. Wala na siyang sinabi. Hinawakan ang aking halos walang lakas na katawan na parang intimate. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay patungo sa kabaligtaran ng main wedding suite sa isang liblib na guest room sa dulo ng koridor. Mahirap kong hinila ang kanyang manggas. At bulol kong tinanong, hindi ito ang kuwarto natin. Lasing na lasing ka na. Magpakahinga ka rito at huwag kang magpagala-gala. Malamig ang boses niya, walang damdamin, at may bahid pa ng pagkasuya. Pagkatapos, walang awa niyang binitiwan ang aking kamay at itinulak ako sa silid. Muntik na akong matumba sa sahig at hindi pa niya sinara ng maayos ang pinto. Basta lang niya iniwang nakabukas, nag-iwan ng maliit na siwang. Walang pag-aalinlangan siyang umalis. Mabilis na lumayo ang tunog ng mga yabag. Gusto ko siyang tawagin, ngunit ang aking lalamunan ay parang nasakal, hindi makagawa ng anumang tunog. Ang dilim ay lumamon sa aking huling kamalayan tulad ng tubig. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nagising ako sa isang tunog ng malisyosong tawa. Hindi ito malakas, ngunit dahil sa liblib na katahimikan ng guest room at sa pinto na hindi nakasara ng mahigpit, malinaw itong pumasok sa aking mga tainga. Si Vanessa Su, ang babaeng laging nasa tabi ni Ramon na nagpapanggap na matalik na kaibigan. Ang kanyang boses ay tila na puno ng pagmamahal. Kuya Mon, ang sama mo, ngayon ang kasal mo at ni Ate Sofia, pero iniwan mo lang siya sa guest room. Hindi ka ba natatakot na magalit siya kapag nalaman niya? Agad na sumagot si Ramon na may hindi maitatatuang pagmamahal at paghamak. Ang pagmamahal ay para kay Vanessa at ang paghamak ay para sa akin. Ano ang karapatan niyang magalit? Isa lang siyang palamuti. Kung hindi lang para sa mga lumang miyembro ng kumpanya at kung hindi pa nakukuha ang iyong diploma, hindi ko siya pakakasalan. Sa aking puso, ikaw lang Vanessa, ang karapat-dapat sa posisyon ng isang De La Cruz. Kung ganoon, kailangan mong maging mas mabait sa akin sa hinaharap, sabi ni Vanessa, naggiggle. Kung hindi, ikukwento ko ang nangyari ngayong gabi. Ipapaalam ko sa buong Maynila na nagtaksil ang malaking CEO, si De La Cruz, sa gabi ng kanyang kasal, at iniwan ang kanyang bagong asawa sa guest room. Huwag kang mag-alala, bulong ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapaubaya. Paano ko naman masisira ang iyong kalooban? Ang wedding bed na ito ay dapat na para sa atin. Pagkatapos noon ay nakapandidiring hininga, malisyosong tawanan, at ang malagkit na tunog ng pagkabangga ng katawan. Ang aking dugo ay umakyat sa aking ulo, pagkatapos ay agad na nagyelo. Ang matinding lamig ay kumalat mula sa aking mga paa hanggang sa buong katawan ko. Ang kumukulo sa aking tiyan ay hindi na alak, kundi ang labis na pagkasuya at galit. Mariin kong kinagat ang aking labi. Napakasakit na kumapit ang aking ngipin sa aking laman, at nalasahan ko ang malalim na lasa ng kalawang. Ngunit ang sakit na ito sa laman ay walang anuman kumpara sa matinding sakit sa aking puso, na paulit-ulit na napunit at walang awang nyurakan. Nagpumiglas ako, ginamit ang lahat ng nalalabi kong lakas. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa pinto na parang isang gumagapang na insekto na malapit ng mamatay. Sumilip ako sa siwang ng pinto at tumingin sa wedding room na dapat ay sa akin. Ang nakita ko ay nagpakipot sa aking mga mata at ang lahat ng aking dugo ay tila namuo. Ang aking puting damit pangkasal na sumasagisag sa kaligayahan at kadalisayan ay itinapon na parang basura sa mamahaling carpet na nakasama ang sexy na pulang damit ni Vanessa. Ang tanawin ay pangit at marumi, at sa kama na may pulang kumot na puno ng mga talulot ng rosas, si Ramon at Vanessa ay nakayakap ng hubot-hubad. Ang kanilang mga galaw ay maluwag, at ang kanilang mga mukha ay lasing. Hinalikan ni Ramon ang basa ng pawis na noo ni Vanessa. Ang kanyang tinig ay malumanay at malambing na hindi ko pa naririnig. Ikaw pa rin ang pinakamaganda, Vanessa. Mas matindi ka kaysa kay Sofia, na parang kahoy at walang kaalam-alam sa pag-ibig. Niyakap ni Vanessa ang kanyang leeg at naglabas ng mayabang na tawa. Siyempre, Kuya Mon, dapat matagal mo nang nakita iyan. Si Sofia, ang nerd na iyon na laging may ayos, ano ang alam niya sa pag-ibig? Pinakasalan ka lang niya dahil sa pera at kapangyarihan ng mga De La Cruz. Napakababaw niya. Nakinig ako sa bawat nakakapinsalang paninira nila at tinitigan ang bawat nakakahiya nilang galaw. Ang aking puso ay parang sinasakal at pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Masakit na halos hindi ako makahinga.
Ang nakaraang 2 taon ng matamis na pagmamahalan, ang kanyang walang humpay na kabaitan sa akin, ang papuri at tiwala ng aking mga magulang sa kanya, at ang kasal na ito na sumira sa buong pamilya ko lahat ay isang maingat na pinlano na panloloko. Hindi niya ako mahal mula sa simula. Pinakasalan niya lang ako para bigyang daan si Vanessa at para mapanatili ang kanyang posisyon sa De La Cruz Group. Umagos ang aking luha. Ngunit agad ko itong pinunasan ng aking malamig na likod ng kamay. Ano ang silbi ng pag-iyak? Maaari bang ibalik ng mga luha ang oras? Maaari bang mawala ang pagtataksil ng 2 asong ito? Maaari bang maiwasan ang aking mga magulang na masaktan at mapahiya dahil dito? Hindi. Huminga ako ng malalim. Pinilit ang aking sarili na humiwalay sa matinding pagkabigo at galit. Kung mas malala ang sitwasyon, mas kailangan ang pagiging kalmado. Masakit pa rin ang aking ulo, ngunit ang aking utak ay napakalinaw sa sandaling ito. Hinalungkat ko ang nakatagong bulsa ng aking damit. Nandyan pa rin ang aking cellphone. Umilaw ang screen, at may ilang mensaheng hindi pa nababasa mula sa aking ina. Anak, pagod ka na siguro. Anak, magpahinga ka ng maaga. Tangkilikin mo ang iyong gabi ng kasal. Mahal na mahal ka namin ni Papa. Sa maikling linya na ito, naramdaman ko ang pagkaawa at galit na parang 2 apoy na sumusunog sa aking loob. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan ang sarili ko na magtiis sa kahihiyan na ito. Lalo na hindi ko hahayaan ang pagsisikap at pagmamahal ng aking mga magulang na maging katuwaan lamang ng iba. Nagpapatuloy pa rin ang nakakasuklam na tunog sa wedding room. Wala silang pag-aalinlangan na parang hindi ako, ang kanyang legal na asawa, ay hindi kailanman nag-exist. Tahimik akong bumilang, 1, 2, 3, hanggang 7 beses bago unti-unting humupa ang ingay. Naiiwan na lamang ang malalim na paghinga at tamad na pagtawa. Kuya Mon, ang sama mo! Ang tagal mong ginulo, halos magkahiwalay na ako. Narinig ang boses ni Vanessa na may bahid ng pagod. Kung pagod ka, matulog ka. Sasamahan kita bukas. Ang boses ni Ramon ay puno rin ng pagod, ngunit ang tono ay malumanay pa rin. Tungkol naman kay Sofia, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya. Hindi ko hahayaan na guluhin niya tayo. Paano niya ako aalagaan? Ipagpapatuloy ba niya akong gamitin bilang palamuti? Naghihintay na maghanda sila ni Vanessa bago niya ako sipain palabas. O gagamitin niya ang mas malupit na paraan para mawala na lamang ako? Walang tunog akong ngumiti. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa malamig na screen ng telepono. Binuksan ko ang isang live streaming app na halos nakalimutan ko na. Inirekomenda ito sa akin ng wedding planning team para i-record ang mga highlights ng kasal. Hindi ko akalain na sa sandaling ito ay magiging napakalaking tulong ito. Pinili ko ang Global Public Mode, inayos ang anggulo ng kamera, at inilagay ang telepono ng matatag sa isang nakatago ngunit perpektong anggulo sa pinto. Sa screen, malinaw na makikita ang hubot-hubad na figura ng magkasintahan sa wedding room at ang mga nagkalat na damit sa sahig. Matapos gawin ang lahat, tahimik akong umatras. Pumanik sa pinakamadilim na sulok ng guest room. Niyakap ang aking mga tuhod, na parang isang kalmadong tagamasid, tahimik na nakatitig sa livestream interface na kumikilos sa screen ng telepono. Noong una, iilan lang ang mga random na manonood sa livestream. May nagtanong kung ano ito. Bagong channel ng matatanda? May nagbiro? Ang mga artista ay napakadedikado, ngunit ito ay medyo totoo. Ito ba ay isang wedding room? Hindi ako sumagot. Naghintay lamang ako ng tahimik. Naghihintay sa liwayway. Naghihintay na lumala ang pangit na palabas na ito. Naghihintay kina Ramon at Vanessa na magbayad sa kanilang walang hiya na pagyurak sa kasal at moralidad. Tahimik ang guest room. Ang mahina at malabughaw na ilaw lang ang nagmumula sa screen ng telepono, at ang unti-unting lumalagong tunog ng paghinga mula sa kabilang silid. Nakasandal ako sa malamig na dingding, hindi makatulog. Maraming larawan ang paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip. Ang kanyang mapanlinlang na panunumpa sa kasal, ang kanyang hindi sinasadyang pagtukoy sa kanyang malalim na kapatid na relasyon kay Vanessa sa panahon ng kanilang relasyon. Ang bawat pagkakataon na nakita ako ni Vanessa, ang kanyang tila inosente at walang sala ng ngiti, ngunit may nakatagong panunukso. Bawat detalye, ngayon ay naging lason na patalim na tumutusok sa aking puso at nagpatigas din sa aking determinasyon na maghiganti. Ramon de la Cruz, Vanessa Sai, ibabalik ko ang sakit at kahihiyan na inyong idinulot sa akin ng may tubo. Ang livestream na ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng aking paghihiganti.
Ang ilaw ng screen ng telepono ay sumasalamin sa aking mukha na walang emosyon. Malamig ang ilaw, tulad ng aking puso sa sandaling ito. Nakayakap ako sa sulok, hindi kumukurap na nakatingin sa livestream interface. Ang bilang ng mga manonood ay nagsimulang dahan-dahang tumaas mula dose-dosenang hanggang daan-daan. Unti-unting naging aktibo ang comment section. Hindi ba ito isang pelikula? Walang nakikitang camera, isang fixed shot lang, shit. Pamilyar ang lalaki. Hindi ba siya ang batang CEO ng De La Cruz Group, si Ramon De La Cruz? Hindi ba siya kinasal ngayon? Sino ang nasa kama na ito? Ang malaking balita, ng babae si Ramon De La Cruz sa gabi ng kanyang kasal. Kung siya nga, sino ang babae sa kama? Ang kerida? Nasaan ang nobya? Nasaan ang nobya? Biktima siya ng panloloko. Nang makita ko na may nakilala kay Ramon, ngumiti ako ng malamig. Oo, siya nga. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng libu-libong tao. Ngayon, yakap niya ang ibang babae at mahimbing na natutulog sa aming wedding bed. Inabot ko at itinaas ang volume ng telepono sa pinakamataas, hindi para marinig ang kanilang paghihilik, kundi para marinig kahit ang pinakamaliit na paggalaw at bulong na malinaw na maipadala sa livestream. Ang oras ay lumipas sa katahimikan. Ang orasan sa guest room ay naglalabas ng regular na TikTok na tunog. Bawat tunog ay parang kumakatok sa aking tense na nerbiyos. Hindi na ito countdown ng sakit, kundi preludyo ng paghihiganti. Kinapa ko ang aking ID at ilang mahahalagang bank card na nakalagay sa aking damit. Nahirapan akong hanapin ang mga ito mula sa aking evening clutch na itinapon sa sulok ng guest room pagkatapos kong makabawi ng kaunting lakas. Nang hawakan ko ang mga bagay na ito na nagpapatunay ng aking pag-iral, humupa ang huling pagkabahala sa aking puso. Biglang may marinig na kaluskos mula sa wedding room. Agad akong nagpigil ng hininga, ang aking mga mata ay nakatitig sa screen. Nakita ko si Vanessa na umikot at niyakap si Ramon na parang pusit. Kuya Mon, kailangan mo talagang ipaliwanag kay Sofia bukas. Kailangan niyang umalis agad. Gusto kong tumira dito at maging lehitimong De La Cruz. Umungol si Ramon sa kanyang pagtulog, hinampas ang kanyang likod. Alam ko, gagawin ko bukas. Huwag kang maingay, matulog ka na. Hindi! Ang boses ni Vanessa ay may bahid ng pag-iyak. Ang kanyang pag-arte ay napakagaling. Natatakot ako. Natatakot ako na hindi mo siya kayang iwanan. Tutal, may koneksyon pa rin ang kanyang ama na makakatulong sa inyong pamilya. Tila nagising si Ramon. Ang kanyang tinig ay puno ng paghamak at pagkayamot. Ang babaeng parang patay na isda sa kama. Nakakasuka siyang tingnan. Kapag napirmahan na niya ang kontrata ng proyektong iyon, wala na siyang silbi. Sa oras na iyon, hihiwalayan ko siya at palalayasin. Tingnan natin kung may mukha pa ang mga merkado na humarap sa lipunan. Palayasin at sirain ang pangalan ng aking pamilya. Ramon De La Cruz, napakatalino mo. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamao. Ang aking mga kuko ay kumapit ng malalim sa aking palad. Ang matinding sakit ay nagpanatili sa akin ng matinding kalinawan. Ngunit ang pagkamuhi sa aking puso ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Sa sandaling ito, ang livestream room ay sumabog. Ang bilang ng mga manonood ay mabilis na tumaas, lumampas sa 100,000 sa isang iglap. Ang comment section ay napakabilis na halos hindi na mabasa. Confirmed, si Ramon De La Cruz nga. Pareho ang boses! Wasak ang aking moralidad. Sa umaga, nagpahayag ng pagmamahal. Sa gabi, sinisiraan ang kanyang asawa bilang patay na isda kasama ang kerida. Ang sama, plano pa nilang gamitin ang proyekto ng pamilya ng biyenan at palayasin siya. Nakakaawa si Sofia Mercado. Lasing siya at itinapon sa guest room. At pinaplano pa nilang pahirapan siya. May nakakaalam ba kung nasaan ang nobya? Ligtas ba siya? Baka mapahamak siya. Mamatay ka, Ramon De La Cruz. Duwag. At ang kerida na iyon, hindi siya magandang tao. Nang makita ko ang mga komentong nagpapakita ng pag-aalala, may kaunting init na dumaloy sa aking puso. Ngunit agad itong natabunan ng mas malamig na pagkamuhi. Matagal na akong nasira nang masaksihan ko ang maruming eksena. Ang tanging naiwan sa akin ngayon ay ang paghihiganti. Nakakatakot na malinaw. Kinuha ko ang aking telepono, lumabas sa livestream interface, at mabilis na nag-login sa ilang karaniwang social media platforms. Tahimik kong ibinahagi ang link ng livestream nang walang anumang text.
Isang nag-iisang tuldok lamang, parang isang malamig na pahinga, at parang isang malaking misteryo. Gusto kong palakihin ang apoy na ito, na sunugin ang bawat sulok ng internet. Pagkatapos, binuksan ko ang aking photo album. Mayroon pa ring mga larawan mula sa kasal ngayon. Sa mga larawan, suot ko ang banal na damit pangkasal, nakasandal kay Ramon, nakangiti ng masaya. At si Ramon ay nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay malumanay na tila lulunod sa iyo, napakababaw na tanawin. Ipinadala ko rin ang mga larawang ito na may maikli ngunit epektibong caption, Wedding of the Century, A Lifetime of Love. Isa lamang itong maingat na pinlano na maruming transaksyon. Matapos i-post ang update, isinara ko ang social media app. Hindi na pinansin ang malaking alon na tiyak na babangon. Muli kong ibinalik ang aking pansin sa livestream room. Lumampas na sa 500,000 ang bilang ng mga manonood at mabilis pa ring tumataas. Sa trending list, ang mga salita tulad ng Ramon de la Cruz, ng babae sa gabi ng kasal, Ramon de la Cruz, Vanessa Sai, Sofia Mercado ipinagtaksil, De La Cruz Group ay umakyat na parang rocket, agad na inokupa ang front rows. Lahat sila ay sinundan ng nakakapangilabot na pulang trending na icon. Sa gitna ng online storm na ito, umilaw ang aking telepono. Isang text message. Mula sa aking biyenan, ang ina ni Ramon, si Aling Marisa. Sofia, nasaan ka? Bakit wala ka sa wedding room? Sabi ni Ramon, lasing ka at nagpapahinga. Ayos lang ba kayo? Nang makita ko ang text message na ito na tila nagpapakita ng pag-aalala, ngunit posibleng puno ng pagsubok, ngumiti ako ng kaunti. Hindi kailanman nagustuhan ng mayaman na babaeng ito ang aking pag-akyat sa kanilang pamilya. Sa normal na panahon, pinapanatili niya lang ang isang pangunahing kabaitan sa akin dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan sa negosyo. Ngayon, kung malaman niya na ang iskandalo ng kanyang minamahal na anak ay alam na ng lahat, magagalit ba siya at susubukan itong itago? O magagalit siya at isisisi sa akin ang lahat? Hindi ako sumagot. Direktang inilagay ko sa silent mode ang telepono. Wala akong gustong kausapin sa pamilya de la Cruz ngayon. Gusto ko lang maghintay ng tahimik. Maghintay sa umaga. Maghintay na matuklasan ni Ramon ang kanyang sarili sa bumagsak na mundo. Ah, 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 ah. Maghintay na makita ang kanyang kamangha-manghang ekspresyon. Unti-unting nagbago ang kulay ng langit sa labas ng bintana mula sa madilim na itim patungo sa madilim na asul at pagkatapos ay nagkaroon ng bahagyang abu-abo. Isang manipis na sinag ng liwanag ng umaga ang dumaan sa makapal na kurtina at tumama sa makintab na sahig ng guest room, ngunit hindi ito nagdala ng anumang init. Sa wedding room, gumalaw si Ramon. Nag-stretch siya, dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. At kinagisna ng pagtingin sa yakap niyang si Vanessa. Natural na ngumiti siya ng malambing. Inabot at ginulo ang buhok nito. Nagising si Vanessa sa kanyang galaw at sumiksik sa kanyang yakap. Kuya Mon, good morning! Good morning, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay malat pa rin sa paggising, ngunit malumanay pa rin. Bumangon ka na, mag-ayos ka na, baka dumating na si Sofia. Huwag kang magpakita sa kanya. Hindi. Nagpout si Vanessa, hindi nasisiyahan. Gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman niya kung sino ang pinakamahalaga sa puso mo. Huwag kang maingay. Bumaba ang tono ni Ramon na may hindi matatawarang pagpilit. Hindi pa panahon. Kapag napirmahan na ang huling kasunduan sa proyekto ng mga merkado, natural kong papayagan kang pumasok ng may karangalan. Kung may mangyaring anumang gulo ngayon na makakasira sa malaking proyekto, pananagutan mo ba? Natakot si Vanessa sa kanyang mahigpit na tono at lumuha. Ngunit hindi na siya nangahas na magsalita. Nang makita ito ni Ramon, pinakalma niya ito ng ilang salita. Pagkatapos ay bumangon mula sa kama at dahan-dahang nagbihis. Pinanood ko ang kanyang kalmado na galaw sa screen, na parang ang magulong pagtataksil ng nakaraang gabi ay hindi nangyari. Na parang siya pa rin ang elegante at tapat na negosyante. Mapanlin lang siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Nang kunin niya ang kanyang telepono sa bedside table, na tila naghahanda na tawagan ako, biglang huminto ang kanyang mga galaw. Agad na nagyelo at nabasag ang kanyang tamad at malumanay na ekspresyon. Napalitan ito ng matinding pagkabigla at hindi paniniwala. Mariin niyang tinitigan ang screen ng telepono. Nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri nang hindi makontrol. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala ang dugo at naging puti. Alam kong nakita niya. Nakita niya ang nakakagulat na mga salita sa trending list.
Nakita niya ang milyon-milyong komento sa ilalim ng livestream link. Nakita niya ang nakakahiya niyang livestream footage. Biglang tinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Ang mga matang laging puno ng kalkulasyon o mapanlinlang na lambing ay puno ngayon ng matinding takot at galit. Ang kanyang tingin ay parang nawawalang searchlight, nagmamadaling naghahanap sa silid. Sa wakas, tumigil ito sa sulok ng pinto kung saan ko itinago ang aking telepono. Agad na kumipot ang kanyang mga mata na parang karayom. Ang bilang ng mga manonood sa livestream room ay lumampas na sa 1,000,000. Ang mga komento ay kumulo na parang tsunami. Natuklasan niya. Nakita niya ang kamera. Ha 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 ha. Namumutla ang duwag. Nararapat sa kanya ang pagiging mayabang niya. Ang pangangaliwa niya. Nasaan si Miss Sofia Mercado? Ligtas ba siya? Nag-aalala ako. Bumagsak na ba ang stock ng De La Cruz Group? Magtitigil ba ito sa pagbaba? Biglang bumangon si Ramon mula sa kama. Hindi pinansin na nakasuot lamang siya ng bathrobe. Ilang hakbang siyang tumakbo sa pinto, dinaklot ang telepono na nakatago sa sulok, na bahagyang mainit na dahil sa matagal kong pagre-record. Nang makita niya ang mga komento na patuloy na gumugulong sa screen at ang nakakatakot na bilang ng mga online viewers, para siyang nakuryente at naglabas ng isang maikli at nakakagulat na hininga. Bumagsak ang telepono mula sa kanyang kumakawala na kamay. Bumangga ang screen sa sahig at agad na nabasag na parang gagamba. Ngunit hindi na niya inalintana ang telepono. Nakatitig lamang siya sa mga basag sa sahig, nanginginig ang buong katawan, nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi makagawa ng isang buong tunog. Natakot si Vanessa sa kanyang kakaibang kilos. Nakabalot sa bathrobe, tumakbo siya at hinawakan ang kanyang braso. Kuya Mon, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari? Bakit bumagsak ang telepono? Biglang binitiwan ni Ramon ang kanyang kamay, napakalakas na muntik nang matumba si Vanessa. Itinuro niya ang mga basag na piraso ng telepono sa sahig. Ang kanyang tinig ay baluktot sa matinding takot at galit. Anong nangyari? May mukha ka pa bang magtanong? Ang nangyari kagabi, na livestream ang lahat. Nakita na ng lahat. Masaya ka na? Livestream? Namutla ang mukha ni Vanessa. Mas maputi pa kaysa kay Ramon. Biglang lumuhod siya at sinubukang pulutin ang telepono, ngunit ang basag na screen ay madilim na. Tinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Imposible! Paano magkakaroon ng livestream? Sino? Si Sofia ba? Siya nga! Ang babaeng iyon! Nang marinig ang aking pangalan, tila biglang nagising si Ramon. Ang kanyang pulang mata ay naglabas ng nakakapinsalang glare. Biglang umikot siya, na parang isang galit na hayop, at sumugod patungo sa guest room kung nasaan ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kusang umatras ang aking katawan. Isiniksik ang aking sarili nang mas malalim sa anino ng sulok. Ngunit hindi ko inalis ang aking tingin. Nananatili akong nakatitig sa screen ng aking backup na telepono. Oo, matagal ko nang inihanda ang isa pang hindi gaanong ginagamit, ngunit gumaganang telepono na laging nakatago sa akin. Ang pangunahing telepono ay natuklasan, ngunit ang live stream at screen recording ay sabay-sabay na nangyayari sa aking backup na telepono. Bang! Malakas na binuksan ni Ramon ang pinto ng guest room. Nakatayo siya sa pinto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga. Ang kanyang tingin ay parang nakalalasong kutsilyo. Mabilis na naghahanap sa silid. Sa wakas, tumigil ito sa aking nakayakap na figura sa sulok na walang ekspresyon. Nagkatitigan kami. Sa kanyang mga mata ay may matinding galit, takot, hindi paniniwala, at isang bahid ng nakakatawang kontrol. At ako, malamig lamang siyang tinitigan. Ang aking mga mata ay parang nagyelo na lawa, walang anumang pag-aalala. Ilang hakbang si Ramon ang lumapit sa akin, tumayo sa akin. Hinawakan niya ang aking kwelyo, at marahas akong hinila mula sa sahig. Sumigaw, Sofia Mercado! Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw na masamang babae. Nag-livestream ka. Sinira mo ako. Sinira mo ang pamilya De La Cruz. Nagsisimula ng sumakal ang aking kwelyo na nagdulot ng pakiramdam ng pagka-suffocate. Ngunit hindi ako nagpumiglas. Tiningnan ko lang siya ng malamig. Ang aking boses ay malat dahil sa magdamag na paggising at sa malamig na sahig. Ngunit napakalinaw at matatag. Kung ako nga, ano ngayon? Ramon De La Cruz. Ikaw at si Vanessa Sai ay nagtalik ng 7 beses sa aking wedding bed sa gabi ng aming kasal. Natatakot ba kayong malaman ng mga tao? Nagalit si Ramon. Tila gusto niya akong sampalin. Ngunit sa huli,
hindi bumagsak ang sampal. Marahil ay ang natitirang katinuan, o marahil ay ang walang takot na lamig sa aking mga mata ang nagpatigil sa kanya. Mas mariin niyang kinuyom ang aking kwelyo. Halos inilabas ang mga salita sa kanyang ngipin. Sofia Mercado, napakasama mo. Hindi ka ba natatakot na sisirain ko ang iyong pamilya? Sirain ang aking pamilya? Nagbiro ako, na parang narinig ko ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Ramon de la Cruz, tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Tingnan mo ang trending topics. Tingnan mo ang napakaraming panlalait sa internet. Tingnan mo ang stock ng De La Cruz Group kung hindi pa ito bumagsak. Sa tingin mo, may karapatan ka pa bang bantaan ako? Lumapit ako ng isang hakbang. Ang aking autoridad ay tila lumampas sa kanyang galit. Mula nang dalhin mo si Vanessa sa wedding room, hindi ka na karapat-dapat banggitin ang dalawang salitang iyon. Ang 7 beses na iyon, bawat isa ay patunay ng iyong kahihiyan at ang aking pagganyak na makakuha ng hustisya. Namutla ang mukha ni Ramon, naghalo ang puti at kulay. Sa sandaling ito, pumasok din si Vanessa. Nang makita niya ako, agad siyang sumigaw na parang pusang naapakan ng buntot. Sofia Mercado, ikaw nga ang masamang babae. Ikaw na tusong at lason. Sa tingin mo, maiiwan mo si Kuya Mon sa ganitong paraan? Nananaginip ka. Siya ang mahal niya. Siya ang laging mahal niya. Hindi ko na pinansin si Vanessa. Kinuha ko ang aking backup na telepono na nakatago sa akin. Agad kong hinawakan ang screen at ipinakita ang pinakamalinaw na screen recording na nasave ko. Ibinaling ko ang screen sa kanila at malamig na sinabi, "Tingnan ninyo. Tangkilikin ninyo ang inyong obra maestra kagabi. 1, 2, 3, 7 beses. Bawat matamis na salita na sinabi ninyo, bawat paninira at kalkulasyon, bawat galaw, ay malinaw na na-record dito. Kailangan ko pa bang ipaalala sa inyo kung paano ninyo ako tinawag na patay na isda at paano ninyo planong palayasin ako? Sa high-definition na screen, ang nakakahiya na mga eksena at ang bastos at masasamang salita ay sabay-sabay na sumira sa kanilang mga pandama. Tiningnan ni Ramon at Vanessa ang video at ang dugo sa kanilang mga mukha ay tuluyang nawala. Naiwan na lamang ang kulay abo na parang patay. Biglang inabot ni Ramon ang kanyang kamay upang agawin ang aking telepono. Ngunit handa na ako. Mabilis kong ibinalik ang telepono, mahigpit na niyakap sa aking dibdib. Ramon de la Cruz, huwag kang mag-aksaya ng oras. Malamig kong sabi. Ang live stream replay ay kumalat na sa buong internet. Trending na ito. Kung sirain mo ang isang telepono, marami pa akong backup. Nakasave ang mga ito sa iba't ibang cloud storage at may setting ng auto-send. Kahit patayin mo ako dito ngayon. Sa takdang oras, ang mga ebidensya na ito ay automatikong lalabas sa email ng mga pangunahing media outlet, sa mga opisina ng pulisya, BIR, at DTI. Hindi na makakapagtaas ng noo ang pamilya de la Cruz. Ang aking mga salita ay ganap na nagwasak sa huling pag-asa ni Ramon. Umatras siya. Ang kanyang likod ay malakas na bumangga sa malamig na dingding. Niyakap niya ang kanyang ulo at naglabas ng isang tunog ng pag-iyak, na parang isang trap na hayop. Ang lahat ng kanyang maingat na itinayo yaman, posisyon, reputasyon, ay tuluyan kong nawasak sa pinakadirekta at malupit na paraan sa loob ng isang gabi. Si Vanessa ay matagal nang nakahandusay sa sahig, umiiyak at nanginginig lamang. Kuya Mon, anong gagawin natin? Ano na ngayon? Paano na tayo haharap sa tao? Babagsak ba ang De La Cruz Group? Nang banggitin ang De La Cruz Group, biglang tinaas ni Ramon ang kanyang ulo at may isang baliw na kasamaan na dumaan sa kanyang mga mata. Para siyang kumapit sa huling dayami. Mariin niyang tinitigan ako. Sofia Mercado, binabalaan kita. Agad-agad, burahin mo ang lahat ng video at live stream records. Mag-public apology ka. Sabihin mo na nabaliw ka at gawa-gawa lang ang lahat. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka at ang iyong mga magulang ay magkakaroon ng kapayapaan. Hindi magkakaroon ng kapayapaan. Parang narinig ko ang pinakanakakatawang biro sa mundo at totoong bahagya akong tumawa. Ramon de la Cruz, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tingnan mo ang trending topics. Tingnan mo ang napakaraming panlalait sa internet. Tingnan mo ang stock ng De La Cruz Group kung hindi pa ito bumagsak. Sa tingin mo, may karapatan ka pa bang bantaan ako ngayon? Subukan mong galawin ako. Ipinapangako ko, sa susunod na segundo, ang mga dokumento ng tax evasion at illegal fundraising ng De La Cruz Group ay lilitaw sa mga lugar na dapat nilang lumitaw. Ikaw, ang iyong ina,
Ang buong pamilya De La Cruz ay mapupunta sa mga lugar na nararapat sa inyo. Tila para patunayan ang aking mga salita. Ang nasirang telepono ni Ramon na bumagsak sa sahig ay biglang naglabas ng nakakapinsalang ringtone. Ito ang kanyang espesyal na ringtone. Para siyang kumapit sa isang tali. Lumapit siya at kinuha ang telepono. Nanginginig na sumagot. Hindi pa niya nabuksan ang kanyang bibig. Nang marinig ang boses ng kanyang assistant, nagulat at magulo mula sa sirang earpiece na napakalinaw sa tahimik na guest room. Sir, hindi maganda. Malaking problema. Bumagsak ang stock ng kumpanya agad pagkabukas ng palengke. Nawala ang bilyon-bilyong piso. Tumawag ang bangko para sa mga loan. Ilang malalaking kasosyo ang nagpadala ng sulat para wakasan ang kontrata. Nasa ibaba na ang mga tauhan ng BIR at DTI. Harang na ng media ang buong gusali. Sir, bumalik na kayo. Ang kumpanya. Hindi na makakatagal. Bumagsak. Wakasan ang kontrata. BIR. Bulong ni Ramon, inuulit ang mga salitang ito. Muling bumagsak ang telepono mula sa kanyang kamay at tumama sa carpet na naglabas ng malalim na tunog. Para siyang nawalan ng buto. Dahan-dahan siyang dumulas sa dingding at umupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, wala nang bakas ng dating sigla. Tapos na. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang bilang ng mga manonood sa live stream room ay lumampas na sa 2 milyon. Ang comment section ay ganap na nilamon ng mga alon ng duwag. Nararapat sa kanya, babagsak ang De La Cruz, suportahan si Sofia Mercado sa diborsyo, at palayasin siya. Tinitigan ko si Ramon na nakaupo sa sahig, na parang isang ligaw na aso, at si Vanessa na umiiyak at nanginginig sa tabi niya. Ang kagalakan ng paghihiganti sa aking puso ay parang malamig na apoy, tahimik na nagliliyab, ngunit hindi pa ito sapat. Malayo pa sa sapat. Sa sandaling ito, isang mabilis na tunog ng takong ang lumapit mula sa malayo, kasama ang matalim at magulo na sigaw ni Aling Marisa. Ramon! Ramon! Nasaan ka? Ano ang nangyayari? Sa kumpanya, sumugod siya sa guest room at nakita ang magulong tanawin sa harap niya. Ang kanyang anak na nawalan ng pag-asa na nakaupo sa sahig, si Vanessa na nakahiga sa isang tabi at umiiyak na may magulong damit, at ako, malamig na nakatayo sa sulok, mahigpit na hawak ang isang telepono. Agad na namutla ang mukha ni Aling Marisa. Una, hindi siya makapaniwala na tiningnan niya si Ramon. Pagkatapos ay agad niyang itinuro ang kanyang daliri sa akin. Ang kanyang tingin ay parang gusto akong lamunin ng buhay. Sofia Mercado, ikaw ba? Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito? Alam kong hindi ka tahimik. Paano mo nagawa ang masamang paraan na ito para saktan si Ramon at ang pamilya De La Cruz? Ikaw ay malas. Malas. Sinalubong ko ang kanyang galit na tingin. Hindi sumuko ng 1 pulgada. Ang aking boses ay malinaw at malamig. Aling Marisa, pakilinawin po. Ang anak niyo ang nagpakalasing sa kanyang legal na asawa sa gabi ng kasal at itinapon ako sa guest room. Pagkatapos, dinala niya ang kerida na ito at nagtalik ng 7 beses sa aking wedding bed. Siya mismo ang nagsabi na gagamitin niya ang pamilya Mercado. Pagkatapos ay palalayasin ako. Siya ang nagsinungaling at nagplano laban sa akin mula sa simula. Ipinaalam ko lang ang katotohanan. Ang pamilya De La Cruz mismo ang nagpakahiya sa sarili. Dapat ba nating sisihin ang salamin na masyadong malinaw? Ikaw, nangangatwiran ka. Halos hindi makahinga si Aling Marisa sa aking pananalita. Itinuro niya ang kanyang daliri sa aking ilong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Sige, ikaw Sofia Mercado, hindi ito palalampasin ng pamilya De La Cruz. Maghintay ka. Maghintay? Mahina kong inulit ang 2 salitang iyon at ngumiti ako ng walang anumang init. Sige, maghihintay ako. Maghihintay ako upang makita kung paano bumagsak ang De La Cruz Group. Maghihintay ako upang makita kung paano bumagsak ang pamilya De La Cruz mula sa tuktok patungo sa putik. Pagkatapos, hindi ko na pinansin ang mga taong nabigo at nawalan ng pag-asa sa silid. Mahigpit kong hawak ang aking backup na telepono na naglalaman ng matibay na ebidensya at lumakad patungo sa pinto. Nang makarating ako sa pinto, huminto ako, hindi lumingon. Ang aking boses ay malinaw na umabot sa bawat sulok ng guest room at na-record din sa aking backup na telepono na nakabukas pa rin ang recording function. Ramon De La Cruz, Vanessa Sai, Aling Marisa, nagsisimula pa lang ang laro. Ang utang ninyo sa akin at sa pamilya Mercado ay ibabalik ko ng may tubo. Maghanda kayo.
Paglabas ko ng guest room, narinig ko ang walang kontrol na pag-iyak at pagmumura ni Aling Marisa, at ang mas matalim na pag-iyak ni Vanessa, pati na rin ang malalim na paghinga ni Ramon na parang namamatay na hayop. Ngunit lahat ng ingay na ito ay naiwan ko sa likod ng pinto. Ang koridor ay may makapal na carpet na sumisipsip ng lahat ng tunog. Ang mga ilaw sa dingding ay nagbibigay ng malumanay ngunit malamig na ilaw. Lumakad ako sa makintab na sahig patungo sa elevator. Ang aking damit pangkasal ay mayroon pa ring alikabok mula sa sahig ng guest room. Magulo ang aking buhok at ang aking makeup ay wala na. Ngunit wala akong pakialam. Ang salamin ng elevator ay sumasalamin sa aking figura. Magulo, ngunit tuwid. Ang aking mga mata ay napakalinaw at matatag. Mula nang itapon ako ni Ramon na parang basura sa malamig na sahig, ang Sofia Mercado na puno ng pantasya tungkol sa pag-ibig at sumusunod sa kanya ay namatay. Ang nabuhay ay si Sofia Mercado na bumalik mula sa impyerno upang kumuha ng hustisya. Bumaba ang elevator at patuloy na gumagalaw ang mga numero. Kinuha ko ang aking backup na telepono. Isinara ang recording at binuksan ang social media app. Totoo nga, ang nangungunang 10 trending topics ay puro may kinalaman sa pamilya De La Cruz. Ramon De La Cruz ng babae livestream, De La Cruz Group bumagsak, Vanessa Sai Querida, Sofia Mercado gumanti. Bawat isa ay sinundan ng isang pulang trending na icon. Ang comment section ng official account ng De La Cruz Group ay matagal nang nilamon ng galit ng mga netizen. Ang mga panawagan para sa paliwanag at pagpapaalis kay Ramon sa kumpanya ay walang tigil. Huminga ako ng malalim at nagsimulang planuhin ng kalmado ang bawat susunod na hakbang. Una, makipag-ugnayan sa aking mga magulang. Kailangan kong sabihin sa kanila ang katotohanan bago pa man lumala ang mga alingaw-ngaw. Bagaman masakit ito, mas mabuti na ako ang magsabi kaysa marinig nila ang baluktot na katotohanan mula sa iba. Pangalawa, iorganisa ang lahat ng ebidensya. Livestream replay, screen recordings, chat records ni Ramon at Vanessa. Matagal ko nang pinlano ito. Sinamantala ko ang pagkakataon na hindi siya nakatingin at nag-install ako ng synchronization software sa kanyang telepono. Mga CCTV footage ng hotel. Kailangan kong makuha ang patunay na pinainom niya ako at ang pahayag ng mga saksi. Lahat ay dapat maging isang kumpletong kadena ng ebidensya. Pangatlo, kumuha ng pinakamahusay na abogado sa diborsyo. Hindi lang ako makikipagdiborsyo. Gusto kong palayasin siya ng walang anumang ari-arian. Gusto ko ring kasuhan siya ng bigamy, posibleng pakikisama kay Vanessa bilang mag-asawa, at ang kanyang pagbabanta sa aking seguridad at pagtatangka na saktan ang interes ng pamilya Mercado. Pang-apat, protektahan ang kaligtasan ng aking mga magulang. Si Ramon ay maaaring maging desperado. Hindi rin si Aling Marisa ang magaling. Kailangan kong pigilan sila sa paggawa ng masama sa aking mga magulang. Matapos maging malinaw ang aking mga plano, naging determinado ang aking puso. Lumabas ako ng hotel. Ang malamig na simoy ng hangin sa umaga ay tumama sa aking mukha, na nagpalinaw pa sa aking isip. Pinara ko ang isang taxi at ibinigay ang address ng isang mamahaling apartment na lihim kong inarkila. Ito sana ang aking studio para sa pagpipinta at disenyo na paminsan-minsan kong gagamitin pagkatapos ng kasal. Ngayon, ito ang aking pansamantalang kanlungan at command center para sa paghihiganti. Sa taxi, muli kong binuksan ang telepono. Hindi pa rin bumababa ang init ng trending topics. Ang real-time na stock chart ng De La Cruz Group ay nagpakita ng matinding pagbaba ng berdeng kurba na nakakapangilabot. Maraming kilalang kumpanya ang naglabas ng pahayag na nag-anunsyo ng pagtigil o muling pagsusuri sa kanilang pakikipagtulungan sa De La Cruz Group. Ang brutalidad ng mundo ng negosyo ay malinaw na ipinapakita sa sandaling ito. Sa sandaling ito, nag-vibrate ang aking telepono. Lumabas ang pangalan ni Mama sa screen. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim at sinubukang panatilihing stable ang aking boses bago ko sagutin ang tawag. Sofia, anak? Ang boses ni Mama ay may bahid ng karaniwang lambing at pagod. Gising ka na ba? Pagod ka siguro kagabi. Magpahinga ka ng mabuti ngayon. Hindi mo kailangang bumalik sa bahay agad. Matulog ka pa. Nang marinig ko ang pag-aalala ni Mama na walang kamalay-malay sa nangyari, agad na namula ang aking mga mata. Pinilit kong pigilin ang pag-iyak at sinubukang magsalita sa isang kaswal na tono. Mama, gising na po ako. Ayos lang po ako.
Kayo po ni Papa, kumusta po kayo? Ayos naman kami, nag-aalala lang kami sa iyo. Sabi ni Mama, at biglang nagbago ang kanyang tono. Sofia, bakit parang malat ang boses mo? Umiyak ka ba? O sinaktan ka ba ni Ramon? Nang mapansin ni Mama ang aking pagbabago, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Mama, Bama, Mama, Bama. Umagos ang aking luha at nanginginig ang aking boses. Mama, si Ramon, ipinagtaksil niya ako. Kagabi, sa aming kasal, pinainom niya ako at itinapon sa guest room. Pagkatapos, dinala niya ang ibang babae sa aming wedding bed. Ano? Sa kabilang linya, narinig ang matinding pagkabigla ni Mama, na may bahid pa ng matalim na tunog. Sofia, anong sinasabi mo? Ulitin mo. Imposible. May hindi pagkakaunawaan ba? Walang hindi pagkakaunawaan, Mama. Pinunasan ko ang aking luha at sinubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Na-record ko ang lahat, na livestream pa. Alam na ng buong internet. Pinakasalan niya ako para gamitin ang koneksyon ni Papa at ang proyekto. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, hihiwalayan niya ako at palalayasin. Sa kabilang linya, nagkaroon ng matinding katahimikan. Ilang segundo pagkatapos, narinig ang pag-iyak ni Mama at ang mabilis, mabigat na yabag ni Papa at ang kanyang galit na sigaw. Ramon de la Cruz, ang hayop na iyon. Anak, nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Pupunta ako agad. Hindi ko papalampasin ang gago na iyon. Papa, Mama, wag po kayong mag-alala. Makinig po kayo. Agad kong pinakalma sila. Ligtas po ako ngayon sa bahay ng isang kaibigan. Wag po kayong magpadalos-dalos. Wag po ninyong hanapin si Ramon. Baliw na po siya ngayon. Kung pupunta po kayo sa kanya, mas mapanganib po. Nag-report na po ako sa pulis at nakipag-ugnayan na rin po ako sa abogado. Gagamitin po natin ang batas para protektahan ang ating sarili. Sa kabilang linya, humihinga si Papa sa galit. Ngunit dahil siya ay isang rasyonal na scholar, pinigilan niya ang kanyang galit at sinabi, Sofia, tama ka. Nabulag ako sa galit. Protektahan mo ang sarili mo ngayon. Itago mo ang lahat ng ebidensya. Nakahanap ka na ba ng abogado? Kailangan mo ba ng tulong ni Papa? Nakahahanap na po ako ng abogado. Papa, wag po kayong mag-alala. Naramdaman ko ang walang kondisyon na suporta at pagmamahal ng aking mga magulang at naging mas panatag ang aking puso. Kayo po, mag-ingat din po kayo. Subukan po ninyong huwag lumabas mag-isa. Nag-aalala po ako na baka maging desperado ang pamilya de la Cruz. Kapag naayos ko na ang lahat dito, susunduin ko kayo. Ilang sandali pa, pinakalma ko ang aking mga magulang bago ko ibaba ang tawag. Matapos ibaba ang tawag, sumandal ako sa upuan ng kotse at hinayaan ang aking mga luha na tahimik na umagos. Hindi ito pagkaawa, kundi paglabas ng damdamin. Pagiging panatag na alam kong mayroon akong suporta. Huminto ang taxi sa harap ng apartment building. Nagbayad ako at bumaba. Naglakad ako papasok sa gusali na may mahigpit na seguridad. Binuksan ko ang pinto. Ang simple at maliwanag na interior design ay nagpagaan sa aking tense na nerbiyos. Una, nagkaroon ako ng mahabang mainit na shower na parang gusto kong hugasan ang lahat ng dumi at lamig na nakakapit sa akin kagabi. Nagpalit ako ng komportableng kaswal na damit at doon ko lang naramdaman na totoong nabubuhay ako. Umupo ako sa desk, binuksan ang aking laptop at ikinonekta ito sa backup na telepono. Nagsimula akong sistematikong ayusin ang ebidensya. Kinopya ko ang livestream replay at screen recording files sa tatlong magkakaibang encrypted USB drive. Ang isa ay itinago sa safe ng apartment, ang isa ay ibinigay sa abogado, at ang isa ay in-upload sa isang overseas encrypted cloud storage. Pagkatapos, in-export ko ang mga nakakahiya na chat records ni Ramon at Vanessa. Pinagsama-sama ko ang mga screenshots na may malinaw na timestamp, lalo na ang mga pag-uusap nila tungkol sa pagpaplano kung paano ako lasingin, kung paano sila magtatago sa gabi ng kasal, kung paano nila gagamitin ang proyekto ng Pamilya Mercado, at kung paano nila planong palayasin ako. Ginawa ko itong highlight ng pula. Pagkatapos, tinawagan ko ang manager ng hotel. Kagabi, nag-ingat ako at naaalala ko ang pangalan ng manager na naka-duty. Nung sinagot niya ang telepono, ang boses ni Mr. Santos ay malinaw na nag-aalala at hirap. Ginoo. Hindi. Binibining Mercado. Magandang araw po. Tungkol po sa nangyari kagabi, lubos po kaming humihingi ng paumanhin. Ngunit ito po ay personal na bagay ng bisita.
At kami, Mr. Santos. Pinutol ko siya. Ang aking tono ay kalmado, ngunit hindi matatawaran. Nauunawaan ko ang posisyon ng hotel. Ngunit kailangan ko ang CCTV footage mula sa banquet hall patungo sa guest room corridor at ang footage mula sa pintuan ng guest room at wedding room kung saan ako naroroon. Ito ay may kinalaman sa isang kasong kriminal. Si Ramon de la Cruz ay pinaghihinalaang sinadyang pinainom at iniwan ako at ang kasunod na illegal entry at paglabag. Kung tatanggi ang hotel na magbigay ng footage, mapipilitan akong isama ang hotel management sa kaso bilang pagkukulang sa regulasyon at pagtulong sa krimen. Sigurado ako na ayaw ng hotel na magkaroon ng reputasyon bilang breeding ground ng krimen bukod pa sa iskandalo ng pangangaliwa ni Ramon de la Cruz. Tahimik si Mr. Santos sa kabilang linya. Ang iskandalo ng pamilya de la Cruz ay nagtulak na sa hotel na nag-host ng kasal sa gitna ng kontrobersiya. Kung madadamay pa sila sa kaso, saglit lang pagkatapos, sumuko siya. Ang kanyang boses ay naging tuyot. Sige, binibining merkado. Maaari kong kopyahin ang CCTV footage mula sa relevant time frame para sa inyo. Ngunit mangyaring tiyakin na gagamitin lamang ito para sa legal na layunin at hindi ito ilalabas sa publiko. Kung hindi, tinitiyak ko na gagamitin lamang ito ng aking abogado para sa legal na proseso. Matatag kong sagot. Nang makuha ko ang CCTV footage, ang mga eksena kung paano ako pinainom ni Ramon, hinila, at kung paano siya at si Vanessa ay pumasok sa wedding room, ay magiging isa pang malakas na ebidensya. Matapos maayos ang CCTV, nagsimula akong maghanap ng pinakamagaling na diborsyo na abogado sa Metro Manila, lalo na yung dalubhasa sa paghawak ng mga kaso na may kinalaman sa corporate equity at komplikadong ari-arian. Agad kong nakita si Attorney Reyes na may mahusay na reputasyon sa industriya na kilala sa kanyang pagiging matigas at propesyonal. Nag-schedule ako ng pinakamaagang posibleng pulong. Matapos gawin ang lahat ng ito, lumiwanag na ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata para magpahinga. Nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang aking telepono. Hindi mabilang na mga hindi kilalang numero ang tumawag. Mayroon kay Ramon, kay Vanessa, kay Aling Marisa, at maging sa ilang kamag-anak ng pamilya de la Cruz at mga senior executive ng de la Cruz Group. Hindi ko lahat sinasagot. Direktang ibinlock ko. Alam kong nagmamadali sila, natatakot. Gusto nilang magmakaawa, magbanta, gustong bawiin kahit kaunti ang nawala. Ngunit huli na. Nang muli kong binuksan ang social media app, nagkaroon na naman ng bagong pagbabago sa sitwasyon. Sa ilalim ng matinding pressure, ang De La Cruz Group ay biglang nagdaos ng isang press conference. Sa live broadcast, si Ramon de la Cruz ay nakasuot ng isang makisig na itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagnanais na ipakita ang pagod at bigat. Si Aling Marisa ay nakaupo sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay pula at may hawak na panyo, paminsan-minsan ay pinupunasan ang kanyang mga mata. Sa tabi nila ay dalawang matatanda mula sa pamilya de la Cruz, na may seryosong mukha. Humarap si Ramon sa kamera. Ang kanyang boses ay malat at ang kanyang pag-arte ay parang isang aktor. Mga kaibigan sa media, mga netizen na nagmamalasakit, magandang araw po. Tungkol po sa mga peking video at pahayag na kumalat sa internet kahapon tungkol sa aking sarili, labis po akong nasaktan at nagagalit. Iyon po ay ganap na na-edit at binago para baluktutin ang katotohanan. Ako po at ang aking asawa, si Binibining Sofia Mercado, ay laging maganda ang relasyon. Sa gabi ng aming kasal, nagkaroon lamang po kami ng matinding pagtatalo dahil sa ilang maliliit na bagay. Siya po ay labis na emosyonal at umalis sa wedding room. Lubos po akong nagsisisi at sinisisi ang aking sarili tungkol dito. Ang nilalaman ng video ay gawa-gawa lamang ng isang tao na gumamit ng anggulo at editing techniques upang siraan ang aking karakter, sirain ang aking pamilya, at saktan ang De La Cruz Group. Agad na sumunod si Aling Marisa, umiiyak. Alam kong anong klaseng tao ang anak ko. Siya ay masunurin, matapat, at responsable. Paano siya makakagawa ng ganoong bagay? Si Sofia Mercado ang may masamang hangarin. Bago pa ang kasal, hindi na niya gusto ang aming pamilya de la Cruz. Nagalit siya dahil sa maliit na issue sa dote at sinadyang nagplano ng bitag para sirain si Ramon at ang pamilya de la Cruz. Tunay kaming naging mabait sa kanya, ngunit hindi namin inakala na magiging traitor siya. Ang mga matatanda sa pamilya de la Cruz ay sumang-ayon din
na may malalim na kalungkutan at inakusahan ako ng kasakiman, pagiging tuso, at pagiging walang habas upang makamit ang aking mga layunin. Ipinahayag din nila na ang De La Cruz Group ay magsasampa ng kaso laban sa akin para sa paninirang puri. Tinitigan ko ang kanilang walang kwentang pagtatanghal ng pagbaliktad ng katotohanan sa live broadcast at hindi ako nagalit. Sa halip, tumawa ako. Napakabobo nila. Sa harap ng live stream video na may matibay na ebidensya, anumang pagtatanggol ay walang silbi at lalo lamang magpapahiya sa kanila. Totoo nga, ang comment section ng live broadcast ng press conference ay halos puro panlilibak at galit. Edited? Gawa-gawa? Sa tingin ba nila, bobo tayong lahat? Paano mo ifi-fake ang boses at mga eksena? Confirmed na si Ramon de la Cruz ay Mamon's boy. Kapag may problema, si Mama ang maglalabas para umiyak. Ang pamilyang ito ay puro walang hiya. Nang babae ang anak nila, pero sinisiraan ng biyenan. Miss Sofia Mercado, lumabas ka na at ipagtanggol ang sarili mo. Ilabas mo pa ang mas maraming ebidensya. Isinara ko ang live broadcast ng press conference. Mabilis akong nag-type sa keyboard. Panahon na para bigyan sila ng huling suntok. Nag-login ako sa aking social media account na ang followers ay mabilis na dumami. Nag-edit ako ng bagong post. Ang pamagat ay direkta at malakas. Tugon sa press conference ng De La Cruz Group. Mga kasinungalingan na puno ng pagbabago. Narito ang mga ebidensya na hindi maaaring gawa-gawa. Ang nilalaman ng post ay nahahati sa ilang bahagi. Unang bahagi. Naglabas ako ng ilang clip mula sa screen recording kagabi na malinaw ang mukha at dialogo ni Ramon at Vanessa, ngunit iniiwasan ang masyadong tahasang mga eksena. Ang mga timestamp ay malinaw at ganap na tumutugma sa oras ng live stream. Ikalawang bahagi. Ang chat records ni Ramon at Vanessa sa loob ng kalahating taon. Pinagsama-sama ito sa isang mahabang larawan. Malaki ang ipinapakita nito ang kanilang mga matalik na tawag, mga plano sa date, at ang kanilang paghamak at panlilinlang sa akin. Lalo na ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagpaplano para sa gabi ng kasal at ang pagpapaalis sa akin kapag napirmahan na ang proyekto. Ginawa ko itong highlight ng pula, ikatlong bahagi. Idinagdag ko ang CCTV footage na kakakuha ko lang mula sa hotel. Inalis ang logo ng hotel. Ipinapakita kung paano inalalayan ni Ramon ang aking malinaw na hindi matatag na katawan patungo sa guest room. At pagkatapos ay ilang sandali pagkatapos, kung paano niya niyakap si Vanessa patungo sa main wedding room. Ang timeline ay mahigpit na magkakaugnay. Ika-4 na bahagi. Ito ang aking huling alas. Inilabas ko ang mga larawan ng ilang pahina ng pinansyal na dokumento na nagpapakita kung paano inilipat ni Ramon ang assets ng kumpanya at nagpalsipika ng performance upang itaas ang stock price. Natuklasan ko ito nang hindi sinasadya ilang taon na ang nakalipas at kinuhanan ng litrato, ngunit hindi ko gaanong pinansin noon. At ang malabong pahiwatig ng kanyang malapit na pakikipag-ugnayan sa isang opisyal ng gobyerno na maaaring may kinalaman sa quid pro quo. Kailangan pa itong imbestigahan, ngunit inilabas ko muna ito bilang pahiwatig. Isinulat ko tungkol sa pananalapi ng De La Cruz Group at ang legalidad ng ilang business activities ni Mr. Ramon de la Cruz. Naniniwala ako na interesadong malaman ang mga kinauukulang ahensya. Sa wakas, tinag ko ang official account ng De La Cruz Group, si Ramon de la Cruz, Aling Marissa, at ang mga matatandang De La Cruz na dumalo sa press conference at malamig na isinulat ang konklusyon. Ang mga kasinungalingan, kahit ulitin ng 1,000 beses, ay hindi magiging katotohanan. Ramon de la Cruz, Aling Marissa, magkita tayo sa korte. Bukod dito, opisyal ko nang ipinagkatiwala kay Attorney Reyes na maghain ng kaso ng diborsyo, kasama ang kasong kriminal at sibil para sa bigami ni Mr. Ramon de la Cruz, panloloko, pamimilit, malisyosong paglipat ng mga shared marital assets at pagbabanta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya. Handa na ba kayong sagutin ang kaso? Ang post na ito ay parang isang bomba na inihagis sa kumukulong langis, hindi sa kumukulong apoy. Agad na dumami ang shares, comments, at likes ng milyon-milyon. Ang opinyon ng publiko, na pansamantalang nagulo ng mga troll ng pamilya de la Cruz, ay ganap na luminaw at nagdulot ng mas malaking tsunami. Naku, confirmed na sa chat records, matagal na silang magkasama. At laging pinaplano ang laban kay Sofia Mercado. Lumabas na ang CCTV footage. Sadyang pinainom ni Ramon de la Cruz si Sofia Mercado
Pagkatapos ay dinala ang Querida sa wedding room. Hayop? May problema rin sa pananalapi. Tunay na bulok na ang De La Cruz Group. Ang galing ni Sofia Mercado. Sunod-sunod ang paghampas. Wala nang takasan ng duwag. Suportahan si Sofia Mercado na ipagpatuloy ang kaso. Ipabilanggo si Ramon de la Cruz. Ang nakakatawang press conference ng De La Cruz Group ay nasa kalagitnaan pa lang nang makatanggap ang isang reporter ng push notification mula sa aking post. Agad na nagkagulo ang lugar. Nagbago ang mga tanong ng mga reporter. Naging napakatulis. Mr. De La Cruz, Binibining Mercado, nagbigay ng malinaw na chat records at CCTV footage laban sa inyo. Ano ang paliwanag nyo tungkol dito? Mr. De La Cruz, sa chat records, binanggit ninyo na pagkatapos mapirmahan ang proyekto, haharapin ko si Sofia Mercado. Ano ang ibig sabihin ng haraping? Binibining De La Cruz, inakusahan ninyo si Binibining Mercado ng paggawa ng pekeng ebidensya. Paano ninyo ipapaliwanag ang mga ebidensya na ito ngayon? Totoo ba ang mga issue sa pananalapi ng De La Cruz Group? May kinalaman ba ito sa illegal activities? Nagkagulo ang press conference. Nagmamadaling umalis ang mga reporter, sumugod sa backstage upang harapin si Ramon de la Cruz. Naputol ang live broadcast sa mukha ni Ramon na namumutla at ang gulat na ekspresyon ni Aling Marisa. Ngunit huli na. Ang mga ebidensya na inilabas ko ay mas nakasisira kaysa sa nakaraang livestream footage. Hindi lamang nila kinumpirma ang pangangaliwa at masamang plano ni Ramon de la Cruz, kundi ibinaling din nila ang laban sa pinakamahalagang pundasyon ng De La Cruz Group, ang pananalapi at reputasyon sa negosyo. Nagring ang aking telepono. Si Attorney Reyes ang tumawag. Ang kanyang boses ay may bahid ng paghanga at kagalakan. Binibining Mercado. Napakahalaga ng mga materyales na ibinigay ninyo, lalo na ang mga pahiwatig sa pananalapi. Nakipag-ugnayan na ako sa mga kaibigan ko sa relevant departments at ipinahayag nila ang kanilang matinding interes. Bukod dito, malaki ang naging epekto ng inyong post. Ang opinyon ng publiko ay ganap na nasa panig natin. Sa kaso ng diborsyo, hindi lang natin hihilingin na palayasin siya nang walang anumang ari-arian, kundi maaari rin tayong humingi ng malaking danyos para sa moral damages dahil sa panloloko sa kasal at malisyosong pagpapinsala sa karapatan ng asawa at muling kunin ang ari-arian na maaring inilipat niya sa panahon ng kasal. Kung makumpirma ang mga isyu sa pananalapi, maaari pa siyang humarap sa kasong kriminal. Salamat sa iyong pagsisikap, Attorney Reyes. Kalmado kong sinabi. Sundin ang lahat ng legal na proseso sa pinakamahigpit na paraan. Hindi lang ako gusto ng diborsyo. Gusto kong magbayad sila ng karampatang parusa. Naiintindihan. Pagkababa ko ng tawag kay Attorney Reyes, isa pang hindi kilalang numero ang tumawag. Gusto ko sanang ibaba, ngunit parang may bumulong sa akin na sagutin. Binuksan ko ang recording. Sa kabilang linya, narinig ang matalim at puno ng galit na boses ni Vanessa. Wala na ang kanyang karaniwang lambing. Sofia Mercado, ikaw na babaeng hindi dapat mabuhay. Paano ka naglakas loob na ilabas ang mga chat records na iyon? Sinira mo ako. Sinira mo si Kuya Mon. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita palalampasin. May hawak din ako sa iyo. Maghintay ka. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan mo at mas malala ka pa sa akin. Kalmado kong sinabi sa telepono. Vanessa Sai, ano ang hawak mo sa akin? Sa kamay ng isang Querida na umaakyat sa pamamagitan ng katawan at kasinungalingan, ilabas mo ang lahat at ipatingin sa lahat. Ikaw ba ang nagpalsipika ng ebidensya at nireredtag ang isang partido? O may ginawa nga akong nakakahiya? Ngunit bago ka kumilos, I suggest you consult a lawyer. Pagbabanta, paninirang puri, at ang nakaraang pagtatangka na saktan ako. Ilang taon ba ang sentensya para sa mga iyan? Nabulunan si Vanessa sa aking kalmado na boses. Hindi makapagsalita. Napilitan lang siyang huminga ng malalim. Sa huli, galit na galit siyang sumigaw. Maghintay ka! At pinatay ang tawag. Nasave ko ang recording at hinarangan ang numero. Si Vanessa ay hindi nabanta. Isang desperado, natalunan na puro na lang galit. Ngunit ang kanyang pagbabanta ay nagpaalala sa akin na hindi ako dapat maging kampante sa pagganti ni Ramon. Ngayon na wala na silang anuman, mas madaling maging desperado sila. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa loob. Nakikipag-ugnayan ako ng malapit kay Attorney Reyes sa telepono at online at unti-unting isinulong ang legal na proseso. Ang aking mga magulang ay dinala ko rin sa isa pang mas nakatagong tirahan malapit sa apartment.
at pinahigpit ang seguridad. Ang De La Cruz Group, sa ilalim ng matinding presyon mula sa aking mga ebidensya at sa kasunod na malalim na pagsisiyasat ng media at paglahok ng mga kinauukulang ahensya, ay bumagsak ang stock price ng sunod-sunod. Mahigit 70% ang nawala sa market value nito. Pinutol ng mga bangko ang mga pautang. Winakasan ng mga kasosyo ang mga kontrata. Umalis ang mga key employees. Ang imperyo ng negosyo na ito ay nagkakawatak-watak sa nakikita ng lahat. Si Ramon at Aling Marisa ay nagmamadaling humingi ng tulong, ngunit saan man sila pumunta ay nabigo sila. Ang mga taong dating bumubuntot sa kanila ay umiiwas sa kanila ngayon. Sinabi sa akin ni Attorney Reyes na opisyal nang nag-umpisa ang investigasyon ng relevant department sa De La Cruz Group. Si Ramon bilang CEO at de facto control ay pinigilan sa paglalakbay sa ibang bansa at inutusan na makipagtulungan sa investigasyon anumang oras. Ang kanyang nakaraang pagtatangka na ilipat ang ilang assets sa mga overseas accounts ay na-freeze din ng bangko. Sa pre-trial mediation conference ng kaso ng diborsyo, nakita ko si Ramon. Sa loob lamang ng ilang araw, parang tumanda siya ng 10 taon. Malalim ang kanyang mga mata. Magulo ang kanyang balbas. Ang mamahaling suit ay hindi makatago sa kanyang pagkabigo at kawalan ng lakas. Si Aling Marisa ay hindi dumating. Sinasabing nagkasakit at hindi na makabangon. Sa mediation room, matindi ang titig ni Ramon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit, ngunit mas marami ang baliw na pagkadesperado. Malat niyang sinabi, "Sofia Mercado, ano ba talaga ang gusto mo? Kailangan mo ba talagang patayin ang pamilya De La Cruz? Kung aalisin mo ang mga ebidensya, papayag ako sa diborsyo. Ang ari-arian. Maaari nating pag-usapan." Nakatayo ako sa tapat niya, elegante ang aking kilos, ngunit malamig ang aking tono. "Ramon De La Cruz, walang pag-uusapan sa atin. Ang kasunduan sa diborsyo ay isinumite na ni Attorney Reyes sa korte. Hinihingi ko na palayasin ka ng walang anumang ari-arian at magbayad ka ng 200 milyong piso para sa moral damages. Bukod dito, ang lahat ng shared marital assets na iligal mong inilipat at itinago sa panahon ng kasal ay kailangan ding ibalik." 200 milyon? Palayasin ako ng walang anumang ari-arian? Nananaginip ka. Mariing pinalo ni Ramon ang mesa at tumayo, parang isang trap na hayop. "Sofia Mercado, huwag kang maging masyadong mapang-api. Kung ipilit mo ako, kayang-kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Ang iyong mga magulang Ramon De La Cruz. Tumayo rin ako. Ang aking tingin ay parang kutsilyo na tumusok sa kanya. Binabalaan kita. Kung hawakan mo ang isang buhok ng aking mga magulang, sinisigurado ko sa iyo na ikaw at ang iyong ina ay magtatapos sa bilangguan sa buong buhay ninyo. At hindi lang ito tungkol sa economic crimes. Tutuparin ko ang aking sinabi. Ang aking autoridad ay ganap na lumampas sa kanya." Tiningnan ni Ramon ang aking malamig, matatag, at walang takot na mga mata na parang ngayon lang niya ako nakilala. Binuksan niya ang kanyang bibig. At sa huli, ang baliw na apoy ay parang lobo na binutas, nawalan ng hangin. Lumuhod siya sa upuan, niyakap ang kanyang ulo, at naglabas ng masakit na ungol. Sa huli, sa ilalim ng matinding presyon ng matibay na ebidensya at ng paparating na kriminal na investigasyon, napilitan si Ramon na pirmahan ang kasunduan sa diborsyo na napakapabor sa akin. Ang kasunduan ay nagtatadhana. Diborsyo ang mag-asawa. At kusang tatalikuran ni Ramon ang lahat ng kanyang ari-arian, sasakyan, savings, stocks kabilang ang kanyang mga pag-aari sa De La Cruz Group na malaki ang ibinaba at lahat ng shared marital assets. Magbabayad siya kay Sofia Mercado ng moral damages na 200 milyong piso. Dahil ang karamihan sa kanyang assets ay na-freeze, ang bayad na ito ay ipinatupad sa pamamagitan ng installment payment at partial asset disyong. Humingi si Ramon ng public apology kina Sofia Mercado at sa kanyang pamilya. Nang pirmahan niya ang kasunduan, tinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at nakatitig sa akin. Wala nang galit, kundi walang hanggang kawalan at pagkabigo. Alam niyang talo na siya. Talong-talo na, wala nang natira. Hindi ko na siya tiningnan. Kinuha ko ang aking kopya ng kasunduan at umalis. Paglabas ko ng korte, nakasisilaw ang sikat ng araw. Ngunit naramdaman ko ang labis na init at liwanag. Ang malaking bato na matagal nang nakapatong sa aking dibdib ay sa wakas ay natanggal. Ilang sandali pagkatapos, ang De La Cruz Group
dahil sa matinding financial fraud, illegal fundraising, tax evasion, at iba pang krimen, ay idineklara ng korte na bangkarote. Si Ramon de la Cruz, bilang direktang responsableng opisyal, ay sinentensyahan ng 12 taon na pagkakulong at pinagmulta para sa iba't ibang economic crimes. Si Aling Marisa, dahil sa pagkakakulong ng kanyang anak at pagkaubos ng kanilang ari-arian, ay na-stroke at naparalisa. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay inilaan sa isang nursing home. Sinubukan ni Vanessa Sai na magkalat ng peking impormasyon tungkol sa akin online, ngunit agad itong natuklasan ng mga netizen. Dahil sa paglabag sa batas ng paninirang puri at sa nakaraang pagtatangka niyang saktan ako, siya ay inaresto ng pulisya at sa huli ay sinintensyahan ng 1 taon na pagkakulong. Ang kanyang buhay ay ganap na nabahiran ng hindi mabuburang mantsa. Sa wakas, bumalik sa payapa ang aking buhay. Nagsimula ako ng isang bagong kabanata. Ginamit ko ang bahagi ng bayad para bumili ng komportableng bahay para sa aking mga magulang at inayos ang pinakamahusay na medical insurance. Ang isa pang bahagi ay ginamit ko para matupad ang aking pangarap. Nagtatag ako ng isang independent design studio na pinangalanan kong Bagong Buhay. Maliit ang studio, ngunit ito ang nagdadala ng lahat ng aking pagmamahal at talento. Hindi na ako asawa ng sinuman o dependent ng sinuman. Ako lang si Sofia Mercado, isang designer na bumangon mula sa mga guho at muling kontrolado ang kanyang buhay. Ang aking mga gawa, dahil sa pagkabuhos ng tunay na karanasan sa buhay at matatag na lakas, ay kinilala ng merkado at pinuri ng industriya. Paminsan-minsan, nakikita ko ang ilang pira-pirasong balita tungkol sa pagkasira ng pamilya de la Cruz sa mga sulok ng balitang pinansyal o sa social section. Ngunit kalmado na ang aking puso. Ang mga taong iyon at ang nakaraan ay matagal nang naiwan sa likod ng panahon at ng aking bagong buhay. Isang maaraw na hapon, nakaupo ako sa bintana ng aking studio. Nagre-review ng design draft. Inabot sa akin ng aking kasosyo at kaibigan ng isang tasa ng kape at nakangiting sinabi, "Sofia, may networking event mamaya. Maraming potensyal na kliyente. Puntahan natin?" Kinuha ko ang kape at nakangiting tumango. Sige. Ang langit sa labas ng bintana ay asul na asul at ang mga ulap ay gumagalaw. Alam kong mahaba pa ang daan at maaaring may mga bagyo pa rin. Ngunit hindi na ako natatakot dahil napatunayan ko na mayroon akong sapat na lakas at karunungan upang protektahan ang aking sarili, ipagtanggol ang aking mahal at likhain ang aking sariling makinang na buhay. Ang bagong buhay ni Sofia Mercado ay ngayon pa lamang nagsisimula. At ang lalaking dating nagdala sa kanya ng walang hanggang dilim, at ang lahat ng mayroon siya, ay matagal nang naging maliit na alikabok sa ilalim ng daloy ng panahon at ng kamay ng batas. Hindi na niya ito kayang impluwensyahan ni Katiting. Ang landas sa ilalim ng kanyang mga paa ay patungo sa isang maliwanag na hinaharap, at bawat hakbang ay matatag at determinado.